Pinaniwalaan ko na ang aking tahanan ay isang kanlungan, isang pugad ng pag-ibig. Ngunit naging tahanan pala ito ng kasinungalingan sa loob ng 30 taon. Matapos mailibing ang aking asawa, narinig ko ang mga bulungan ng aking mga anak, nagplano na kung paano paghahatian ang aking ari-arian, ang bahay, ang lupa. Ang kanilang kasakiman ay malinaw, parang kristal. Hindi pa nila alam na ang bowl na matagal kong iningatan ay may lamang mas matindi pa sa anumang kayamanan, isang katotohanan na sisira sa kanilang mundo. Bago mo marinig ang buong kwento ng isang amang nanahimik, mag-subscribe ka muna. Baka dito mo marinig ang sarili mong tinig. Ako si Ricardo. 60 apos, isang taong gulang na ako ngayong taon. Akala ko noon, sapat na ang mapalaki lang ang mga anak ko, at wala na akong pagsisisihan sa buhay na ito. Pero dumating ang isang araw, at napagtanto ko, may mga bagay pala na hindi mo basta-basta mababawi, gaano man karami ang ibinigay mo. Ang sinabi kong quote, 24 oras, quote, ay nangyari na. Sa loob ng isang araw, pinalayas ko sila. Ang 3 itinuring kong sariling dugo, inilabas ko sa pintuan ng bahay na pinaghirapan ko, at sa buhay na inialay ko. Nagsimula ang lahat 6 na buwan na ang nakakaraan, sa libing ng asawa ko, si Carmela. Araw iyon ng matinding init, sumisingaw ang aspalto sa libingan ng pamilya, pero ang lamig na naramdaman ko, ay mas matindi pa sa mismong kamatayan. Habang dahan-dahang ibinababa ang kabaong na pinakintab na kahoy, nakita ko sila, ang 3 kong anak, sina Miguel, Sofia, at Carlo. Hindi luha ang nasa mga mata nila, kundi pagtingin sa kanilang mga mamahaling relo, at pasimpleng pagkalkula sa halaga ng bahay na ito. Si Miguel, ang panganay, may suot na mamahaling Italian suit na binayaran ko. Hindi siya nakatingin sa libingan. Ang kanyang mga mata ay nakatago sa likod ng madilim na salamin, pero ang kanyang ulo ay nakayuko, nakatingin sa kanyang palad. Nakita ko ang asul na kislap ng screen ng kanyang telepono, bahagyang sumasalamin sa kanyang salamin. Hindi siya nagbabasa ng mga panalangin. Ang kanyang hinlalaki ay mabilis na gumagalaw, may ritmo. Malamang nag-check siya ng stock market o sumasagot ng mga email mula sa kanyang kumpanya, ang kumpanyang itinatag niya gamit ang aking kapital. Para sa kanya, ang paglilibing sa kanyang ina ay isang patay na oras, isang nakakainis na paghinto sa kanyang busy na schedule. Si Sofia, sa kaliwa ko, umiiyak. O, sa madaling salita, gumagawa siya ng tamang tunog sa tamang oras. Pinunasan niya ang kanyang mga mata ng panyo na seda, sinisigurado na hindi masira ang profesional na make-up na nilagay niya kaninang umaga. Pero sa pagitan ng mga hikbi, narinig ko siyang bumulong sa kanyang asawa. Nagrereklamo siya na hindi sapat ang lilim ng tent na inarkila namin at masisira ang kanyang buhok bago ang reception. Ang kanyang sakit ay isang pagganap, isang palabas na dinisenyo para sa madla ng mga tsa at mga kasosyo sa golf club na nakamasid sa amin. Si Sofia ay laging ganoon, nag-aalala sa estetik ng trahedya, higit pa sa mismong trahedya. Sinulyapan niya ako, hindi para tingnan kung kumusta ako, kundi para masigurong napansin ko kung gaano siya naghihirap. At sa likod ko, parang isang balisang anino, si Carlo, ang bunso. Siya ay laging ang pinaka-impulsibo, ang hindi kailanman nakatapos ng kurso, ang laging may milyong ideya na nangangailangan ng agarang puhunan. Lumapit siya sa likod ko at ipinatong ang kanyang kamay sa aking balikat. Sa isang segundo, isang maikli at inosenteng segundo, inakala kong makakatanggap ako ng aliw. Ngunit ang kanyang mahina at malalim na boses ay nagpabalik sa akin sa realidad. Tinanong niya kung napagdesisyonan na namin kung ano ang gagawin sa koleksyon ng sining sa bahay dahil may kilala siyang mamimili na interesado at nagbabayad ng cash. Naramdaman ko ang pagduduwal. Hindi ito pagkahilo mula sa araw, kundi ang pisikal na pagkamuhi sa kasakiman ng aking sariling mga anak. Ni hindi pa lumalapat ang katawan ng kanilang ina sa ilalim ng hukay, nag-imbentaryo na sila ng mga aset. Sa sandaling iyon, alam ko. Ang lamig na tumagos sa buto ko ay hindi dahil sa pagkawala ni Carmela, kundi dahil sa pagtataksil na biglang luminaw, parang basag na salamin na bago lang nabuo. Kinabukasan, habang tulog pa sila sa mga kwartong binayaran ko, binuksan ko ang lumang bowl na kahoy, ang bowl na ipinagbawal ni Carmela sa lahat. Sa loob niyon, hindi ko hinanap ang matatamis na alaala ng buhay namin. Hinanap ko ang katotohanan at iyon mismo ang nakita ko. Ang bowl na iyon, na pinaniniwalaan nilang puno ng ginto at kayamanan, ay naglalaman pala ng pinakamadilim na sikreto ng aming pamilya, isang sikreto na handa akong ibunyag sa isang iglap. Pagka-uwi ko mula sa libingan,
ang bahay na dating puno ng ingay at tawanan ay tila ba isang libingan din ang hangin, may amoy pa ng namatay na bulaklak, ng disinfectant, at ng mga gamot na ininom ni Carmela. Huminga ako ng malalim, ngunit ang bawat hininga ay parang humihigop ng lason. Ang bawat sulok ng malaking bahay na ito, na pinaghirapan kong itayo, ay tila may anino ng kasinungalingan. Umakyat ako sa master's bedroom, ang silid na iniwasan ko sa nakalipas na 2 araw, mas piniling matulog sa sofa ng aking opisina. Hindi ko pa kayang harapin ang walang lamang kama, pero ngayon may nagtulak sa akin, isang puwersang magnetiko na nagmumula sa paanan ng aming kama. Pagbukas ko ng pinto, sumalubong sa akin ang amoy ng pabango ni Carmela, pinaghalong lavender at vanilla, na natili pa rin sa hangin. Nandoon pa rin ang lahat, ang libro niya sa mesita de noche, ang kanyang mga cream, ang kanyang suklay, at sa paanan ng kama, nandoon ang bowl. Isang lumang piraso ng solid oak na may itim na bakal na bisagra, dinala niya mula sa bahay ng kanyang lola nang kami ay ikasal. Simula pa sa unang araw ng aming pagsasama, nagtatag siya ng isang hindi matitinag na panuntunan, ang bowl na iyon ay kanyang pribadong espasyo. Ampersand quote, lahat tayo kailangan ng isang sikreto para manatiling matino, ampersand quote, sabi niya minsan, may ngiti sa labi. Ako naman, sa aking matinding katangahan, bilang isang lalaking umiibig at mapagbigay, tinanggap ko ang kondisyong iyon bilang isang dogma ng pananampalataya. Hindi ko kailanman hinawakan, hindi kailanman nagtanong. Ginagalang ko ang kalawangin na kandado na iyon, na parang selyo ng isang sagradong templo. Tiwala, sabi ko sa sarili ko. Ang kasal ay nakasalalay sa bulag na tiwala. Umupo ako sa sahig, sa tapat ng madilim na kahoy, ang baso ng whiskey ay nakapatong sa alpombra. Hinaplos ko ang magaspang na takip. Akala ng mga anak ko may ginto o titulo ng ari-arian dito. Gaano pala kaunti ang kilala nila sa kanilang ina? O marahil, gaano kaunti ang kilala ko sa kanya? Ang pagdududa, isang butil na natutulog sa loob ng 30 taon, ay nagsimulang sumibol sa sandaling iyon ng pag-iisa. Bakit napakaraming misteryo? Bakit ang pagkahumaling sa pagsasara ng kandado, kahit lumalabas lang siya para bumili ng tinapay? Naalala ko kung saan niya itinago ang susi. Hindi ito nasa isang sopistikadong lugar, kundi sa ilalim ng kanyang kahon ng alahas, sa ilalim ng peking velvet, nakadikit ng isang piraso ng masking tape. Alam niya na hindi ako naghahalungkat sa kanyang mga alahas. Alam niya na ako ay isang Ginoo, isang lalaking may dangal na hindi sisira sa kanyang privacy. Ang katiyakang iyon ng aking integridad ang kanyang pinakamahusay na sistema ng seguridad. Bumangon ako, lumakad patungo sa tokador at hinanap ang susi. Bahagyang nanginig ang aking mga daliri habang inaalis ang tape. Maliit ang susi, bakal at malamig sa paghawak. Bumalik ako sa bowl. Lumuhod akong muli, ramdam ang bigat ng aking 60% apos, ni 1 taon sa mga kasukasuan. Hindi ko ito ginawa dahil sa kasakiman. Wala akong pakialam sa pera. Ginawa ko ito dahil ang babaeng nakahiga 3 metro sa ilalim ng lupa ay dinala ang kalahati ng aking buhay, at desperado akong makahanap ng isang bagay mula sa kanya na hindi ang publikong imahe na alam ng lahat. Kailangan kong makipag-usap sa kanya sa huling pagkakataon, kahit sa pamamagitan ng kanyang mga nakatagong bagay. Kailangan kong maunawaan kung sino talaga ang babaeng kasama kong natutulog bawat gabi sa loob ng 3 dekada. Isinuksok ko ang susi sa kandado. Matigas ang mekanismo dahil sa hindi paggamit. Bahagya akong nagpuwersa. Uminit ang bakal, isang matinis na tunog na pumunit sa katahimikan ng silid, parang isang pigil na sigaw. Lagitik. Sumuko ang kandado. Ang puso ko ay tumibok ng mabagal at mabigat, kumakabog laban sa aking mga tadyang. Uminom ako ng isa pang shot ng whiskey upang palakasin ang loob ko. Inilagay ko ang 2 kamay sa ilalim ng mabigat na takip ng oak. Nang buksan ko ito, umungol ang mga bisagra, naglabas ng amoy ng lumang papel at pagkakakulong na tumama sa aking mukha. Walang kislap ng ginto, walang ningning ng mga diamante, tanging mga nakasalansang papel na maayos na inayos at ilang mga beige folder. Ang ilaw mula sa lampara sa tabi ng kama ay nagliwanag sa loob. Ang una kong nakita ay isang pakete ng mga liham na nakatali sa isang kupas na asul na laso, at sa ilalim nito, ilang mga folder na may medical at laboratory logos. Naramdaman ko ang paglamig. Hindi ito lamig ng silid, kundi ang intuition, ang ika-6 na pandama na karaniwan nating binabaliwala hanggang sa huli na sumisigaw sa akin na isara ang takip at mamuhay sa kawalang kaalaman. Ngunit huli na.
Ang kahon ni Pandora ay bukas na. Ang kapayapaan ng aking alaala ay malapit ng isakripisyo sa altar ng katotohanan. Inabot ko ang aking kamay at kinuha ang unang folder. Humaplos ang aking mga daliri sa malamig na papel. Sa sandaling iyon, hindi na ako ang nagdadalamhating balo at naging tagausig ako ng aking sariling buhay. Walang ginto, walang luma na bungkos ng pera o Victorian jewels. Ang nakita ng aking mga mata sa ilalim ng mahinang ilaw ng ilawan sa tabi ng kama ay mas makalupa at kasabay nito, walang katapusan na mas mapanira. Ang loob ng bowl ay inayos ng may katumpakan ng isang criminal archive. Sa kaliwa, nakatali sa isang asul na laso na seda na nawalan na ng orihinal na kulay, nakasalansan ang dose-dosenang mga liham. Sa kanan, 3 beige cardboard folder, iyong mga ginagamit sa mga medical clinic. Bawat isa ay may label na isang inisyal na isinulat gamit ang hindi mapagkakamalang bilog na sulat kamay ng aking asawa. Del Lace Miguel Sofia Carlo. Pakiramdam ko, naging siksik ang hangin sa silid, mahirap huminga. Inabot ko ang aking kamay at kinuha muna ang pakete ng mga liham. Ang papel ay parang marupok, nabubulok na dahil sa paglipas ng 3 dekada. Maingat kong kinalaga ng laso, na parang nagde-deactivate ng isang pampasabog. Ang unang liham ay may petsang Pebrero 14 na, 1971. Ginawa ko ang mental na kalkulasyon kaagad, isang refleksyon ng aking propesyon. Iyon ay 2 taon pagkatapos ng aming kasal, at 1 taon bago ipinanganak si Miguel. Inilabas ko ang papel mula sa sobre. Hindi ito sulat kamay ko, kundi isang anggulong sulat kamay ng lalaki, agresibo. Nagsimula akong magbasa. #quote, minamahal kong Carmela, hindi na makatagal ang paghihintay. Ang malaman na natutulog ka gabi-gabi sa tabi ng abang lalaking iyon, ang tagapagbigay na walang kaluluwa, ay nagpapainit ng aking dugo. Ngunit magtiis ka. Ang plano ay perpekto. Siya ang magbibigay ng bahay, apelyido, at seguridad. Tayo ang magbibigay ng hilig at buhay. Masyadong malaki ang ating pag-ibig upang mamuhay sa kahirapan, at masyadong bulag siya upang makita ang katotohanan. #quote, ang pirma sa ilalim ng pahina ay simple. #quote, iyong Victor. #quote, Victor. Tumama sa akin ang pangalan na parang martilyo sa sentido. Si Victor ay ang aking tennis coach sa sports club. Ang lalaking inimbitahan ko sa mga barbecue tuwing linggo. Ang lalaking binigyan ko ng malaking tip tuwing Pasko. Ang lalaking, naalala ko ngayon nang may nakakasuklam na kalinawan, ay laging nakatingin sa akin nang may ngiting mapanukso habang nilalagdaan ko ang mga tseke para sa taunang gastusin ng pamilya. Hindi nanginginig ang aking mga kamay, nanigas sila, matigas na parang mga kuko. Iniwan ko ang mga liham sa isang tabi at kinuha ang isa pa na may petsang 3 taon pagkatapos noon. #quote, mga mata niya ay akin, Carmela. Nakita ko si Miguel ngayon sa parke. Ang panga niya ay akin, may apoy siya. Anong kironya na ang walang lasang banker na iyon ay naniniwala na siya ang nag-anak sa isang leon. Magpatuloy ka, mahal ko. Hayaan mo siyang magbayad ng pinakamahusay na paaralan. Ang ating anak ay nararapat maghari, at para doon, kailangan natin ang kapital ng hangal na hari. #quote, naramdaman ko ang pagduduwal na umakyat sa aking lalamunan, ngunit nilunok ko ito kasabay ng isang tuyong inom ng whiskey. Ang pagtataksil ay hindi lamang sexual, ito ay pinansyal, ito ay estratehiko. Hindi ako isang asawa, ako ay isang asset, isang pinagmulan ng pondo para sa isang genetic project na hindi akin. Iniwan ko ang mga liham, sapat na ang nabasa ko para maunawaan ang dynamics. Mula sa mga liham, ang sakit ay nagbago. Hindi na ito isang malabo na pagdududa, kundi isang matalim, malamig na katotohanan. Ngayon, oras na para sa ebidensya. Lumipat ako sa mga medical na folder. Kung ang mga liham ay ang emosyonal na kumpisal, ito naman ay ang forensic na ebidensya. Binuksan ko ang folder na may markang E. Ang unang pahina ay resulta ng laboratorio mula 30 taon na ang nakakaraan, isang pagsusuri ng genetic compatibility. Hindi ito opisyal na pagsusuri ng korte, kundi isang pribadong test, binayaran ng cash, na isinagawa sa isang klinika sa kabilang panig ng lungsod. Hinanap ng aking mga mata ang mga porsyento. Hindi ko na kailangang basahin ang komplikadong medical jargon. Ang konklusyon ay nakasalungguhit ng dilaw na marker, isang marka na malamang ginawa ng asawa ko maraming taon na ang nakakaraan. #quote, posibilidad ng pagiging ama ni Ricardo, 0.0%,
ampersand quote, at sa ibaba lamang, nakakabit ang isa pang comparative result. Ampersand quote, posibilidad ng pagiging ama ni Victor, 79.9%, ampersand quote, alam niya ito simula pa lang. Hindi ito isang pagkakamali, hindi ito isang pagdududa, kundi isang siyentipikong katiyakan na pinili niyang itago sa ilalim ng mga patong ng kasinungalingan at ngiti sa kaarawan. Binuksan ko ang folder ni Sofia, ganoon din binuksan ko ang kay Carlo, ganoon din ngunit may isa pang dokumento sa ilalim ng bowl, isang nakahiwalay na pahina na nagpapaliwanag ng huling dahilan ng master scam na ito. Ito ay isang medical diagnosis sa pangalan ni Victor, may petsang 1,990. Diagnosis, ampersand quote, degenerative chronic illness, ampersand quote, prognosis, ampersand quote, permanent incapacity to work in 5 years, ampersand quote, nandoon ang huling piraso ng puzzle. Si Victor, ang mainit na manginibig, ang biological na ama, ay nakatakdang maging isang walang kakayahang kumita. Hindi niya kayang buhayin ang mga anak na ipinanganak niya. Kailangan nila ng isang host, isang malusog at produktibong organismo na magdadala ng pasanin sa ekonomiya ng kanilang mga supling habang sila ay naglalaro ng masayang pamilya sa anino. Pinili ako, hindi dahil sa pag-ibig, hindi kahit dahil sa atraksyon. Pinili ako dahil sa aking kakayahang pinansyal at sa aking katangahan. Nakatitig ako sa walang laman na ilalim ng bowl na kahoy. 30 taon ng pagtatrabaho, 60 oras sa isang linggo sa opisina, na walang business trips, stress-induced heart attacks, lahat para pakainin, damitan, at pag-aralin ang mga anak ng ibang lalaki. Isang lalaki na pinagtawanan ako hanggang sa araw ng kanyang kamatayan, at isang babaeng tumitingin sa akin sa mata bawat gabi at nagsasabing, ampersand quote, mahal kita, ampersand quote. Habang kinakalkula ko kung gaano pa ang maaari kong ipiga mula sa aking bank account, isinara ko ang takip ng bowl. Ang tunog ay tuyo, tiyak. Hindi ako nakaramdam ng pagluha. Ang luha ay para sa sakit. At ang naramdaman ko sa sandaling iyon ay hindi sakit, kundi isang ganap na kalinawan, malamig at metaliko. Ito ay ang pakiramdam ng isang auditor na sa wakas ay nakita ang pandaraya sa mga libro ng accounting at alam na alam kung sino ang dapat makulong. Bumangon ako mula sa sahig. Umungol ang aking mga tuhod, ngunit naramdaman kong mas matangkad, mas malakas kaysa kailanman. Tiningnan ko ang aking refleksyon sa salamin ng tokador. Hindi ko na nakita ang mapagmahal na ama o ang tapat na asawa. Nakita ko ang isang lalaking kakalaya pa lang mula sa isang hindi nakikitang bilangguan. Kinuha ko ang mga folder at ang mga liham. Hindi ko sila susunugin. Hindi pa. Sila ang aking sandata. Sila ang gilotina na babagsak sa liig ng 3 estranghero na natutulog sa mamahaling hotel na binayaran ng aking card. Naglagay ako ng isa pang whiskey, sa pagkakataong ito ay para magdiwang. Nagtuast ako sa aking refleksyon sa dilim. Ampersand quote, para sa katotohanan, ampersand quote, bumulong ako, ampersand quote, at para sa paglilinis na magsisimula bukas, ampersand quote, ang gabi ng pag-iisa ay tapos na. Ang araw ng paghuhukom ay magsisimula pa lang. Hindi ako sumigaw. Hindi ko itinapon ang baso laban sa dingding upang makita itong pumutok sa libu-libong piraso, gaya ng gagawin ng isang lalaki sa isang murang teleserye. Ang kaguluhan ay para sa mga mahina, para sa mga walang kontrol sa kanilang mga impulse. Ako ay isang lalaking may mga numero, istruktura, at lohika. Sa pagbagsak ng aking emosyonal na universo, ang aking isip ay naghanap ng kanlungan sa isang lugar kung saan laging may katiyakan, ang aritmetika. Tinapos ko ang whiskey ng isang inuman, naramdaman ang amber liquid na sumusunog sa aking lalamunan, isang pisikal na paalala na buhay pa ako. Maingat kong inilapag ang baso sa mesita de noche, sa tabi ng mga liham na sumira sa aking buhay, at lumakad patungo sa aking opisina. Pumasok ako sa aking opisina at isinara ang pinto. Ito ang aking santuwaryo. Dito, napapalibutan ng mga bookshelves ng legal na libro at amoy ng lumang leather, nagkaroon ng kahulugan ang mundo. Umupo ako sa likod ng aking executive desk, binuksan ang berdeng lampara ng banker, at binuksan ang ilalim na drawer sa kanan. Doon ko inilagay ang aking personal na record, hindi ang sa kumpanya. Sa loob ng maraming taon, maingat kong tinatago ang bawat malaking gastos, hindi dahil sa pagiging kuripot, kundi dahil sa profesional na ugali. Laging kong inisip na balang araw ay ipapakita ko ang mga notebook na ito sa aking mga anak upang turuan sila sa halaga ng pera at ang halaga ng pribilehiyo. Ngayon, ang mga notebook na iyon ay magiging balanse ng isang malaking pandaraya.
Binuksan ko ang unang notebook. Ang asul na tinta ay nagmarka ng simula ng pagkukunwari. Nagsimula akong magbilang, hindi gamit ang calculator, kundi gamit ang panulat sa kamay, isinulat ang bawat figura sa isang blangkong pahina, binabago ang mga sentimental na alaala sa malamig at matitinding datos. Una si Miguel, ang panganay, ang pinakamamahal ng pamilya. Isinulat ko ang mga tuition fee sa elementarya at high school sa Elite International School, 5 milyon. Pribadong unibersidad na may mataas na prestihyo, Universidad ng Ateneo, 3 milyon. Ili sa London, kasama na ang tirahan sa Knightsbridge, 8 milyon. Ang German luxury sports car na iniregalo ko sa kanya nang magtapos siya, isang premyo para sa kanyang pagsisikap, 3 milyon. Idinagdag ko ang mga suite, ang mga biyahe sa tag-init, ang mga membership sa club. Ang huling halaga para kay Miguel ay umabot sa halos 19 milyon. 19 na milyong piso na ipinuhunan sa isang lalaking tumitingin sa akin nang may paghamak at biologically ay eksaktong kopya ng lalaking kasama ng aking asawa. Ipinagpatuloy ko kay Sofia, ang aking prinsesa, ang aking pinakamamahal. Naalala ko ang kanyang kasal sa Balesin Island Club. Ito ay isang 3 araw na kaganapan. Mga bulaklak na inangkat mula sa Holland, isang French designer gown, banquet para sa 500 bisita. Nilagdaan ko ang mga tseke ng may ngiti, iniisip na ibinibigay ko ang aking anak sa isang mabuting lalaki. Ang kasal ay nagkakahalaga ng 5 milyon. Ang diborsyo pagkatapos ng 2 taon ay nagkakahalaga pa ng 1 milyon sa mga abogado upang protektahan siya. Ang down payment ng kanyang bahay, ang mga designer furniture, ang hybrid car upang siya ay maging ecological, ang halaga para kay Sofia ay umabot sa 6,500,000. Pera na kinita ko habang hindi ko nakita ang kanyang mga ballet recital. Pera na nabuo ko habang ang kanyang totoong ama ay malamang na nakaupo sa unang hilera at pumapalakpak. Sa wakas, si Carlo, ang rebelde, ang misunderstood artist. Iba ang kanyang mga gastos, mas pabago-bago, mas masakit. 3 rehabilitation centers sa Vies, 1,000,000. Legal na piyansa para sa pagmamaneho ng lasing, 500,000. Mga pamumuhunan sa mga safe na negosyo na nalugi pagkatapos ng 6 na buwan, isang craft brewery, isang art gallery, isang mobile app startup na hindi kailanman gumana, 8 milyon na kapital sa Pondo perdido, si Carlo ang pinaka-volatile at mamahaling asset sa aking portfolio, 18,500,000 na itinapon sa isang walang ilalim na balon. Tiningnan ko ang kabuang halaga sa dulo ng pahina. 55 milyon. Iyon ang eksaktong quantifying ng aking pagmamahal bilang ama. Sumandala ko sa upuan na leader, nakikinig sa pagkaluskos ng materyal. Ang figura ay nagbigay sa akin ng kalinawan na hindi maibibigay ng alak. Sa loob ng 30 taon, hindi ako isang ama. Ang ama ay ang nagbabahagi ng dugo, ang nagpapasa ng genetic inheritance. Ako ay isang bangko. Ako ay isang pribadong investment fund na nag-ooperate sa ilalim ng pangalang tatay. Si Victor, ang manginibig, ang nagbigay ng binhi, ang iene, ang hilig. Kinuha niya ang romantikong pag-ibig at ang lihim na paghanga ng aking asawa. Ako ang nagbigay ng kapital, ang infrastruktura, ang seguridad. Ako ang logistics provider ng isang pamilya na hindi akin. Ang paunang kahihiyan ay nagsimulang magbago sa isang bagay na mas kapaki-pakinabang, corporate objectivity. Sa mundo ng negosyo, kapag natuklasan mo na ang isang asset ay toxic, na ang isang investment ay fraudulent, at na ang mga kasosyo ay sistematikong nagnanakaw sa iyo, hindi ka umiiyak sa boardroom, hindi ka nagsasagawa ng forensic audit. Pinutol mo ang cash flow, nililikida mo ang partnership. Ang mga anak ko ay hindi ko mga anak. Sila ay mga empleyado na hindi tapat ng isang kumpanya na kalulugi lang. Sila ay corporate parasites na nagmamanipula ng aking emosyonal at pinansyal na pondo. At malinaw ang batas ng merkado, kapag zero ang return at kitang-kita ang pandaraya, isinasara ang account. Tiningnan ko ang orasan sa dingding. 3:00 ng madaling araw. May 9 na oras pa bago ang pulong, 9 na oras bago ang huling fiscal closure. Naglagay ako ng pangalawang whiskey, sa pagkakataong ito ay may kalmado, nilalasap ang yelo. Hindi na masakit ang puso ko. Ang aking dibdib ay naging isang nakasarang safe. Wala nang puwang para sa awa, para lang sa pagpapatupad ng sentensya. Bukas ng tanghali, hindi nila makikita ang isang amang nagdadalamhati na humihingi ng paliwanag.
Makikita nila ang may-ari ng bangko na nagpapatupad ng pinakamalaking mortgage sa kanilang buhay. At masisiyahan ako sa bawat sentimo ng transaksyong iyon. Kung kayo ampersand apos, lay nakikinig pa hanggang sa puntong ito, mga kaibigan, tulungan nyo akong mag-comment ng numero 1 sa ibaba, para malaman kung mayroon pa ring mga kasama akong naglalakbay sa buong paglalakbay na ito. Ang inyong presensya ang pinakamalaking inspirasyon ko para magpatuloy sa huling bahagi. Ang opisina ni Atty. Santiago ay amoy tabako, lumang leader, at mga desisyong hindi na mababawi. Ito ay isang lugar kung saan nagpupunta ang mga tao kapag wasak na ang kanilang buhay at kailangan nila ng isang taong magtitipon ng mga piraso sa mga legal na termino. Si Santiago at ako ay magkakilala simula pa sa universidad. Siya ang nagbalangkas ng aking unang testamento nang ipinanganak si Miguel, sinisigurado na maprotektahan ang aking anak kung sakaling mawala ako. Ang kironya ng alaalang iyon ay nagdulot sa akin ng mapait na ngiti habang tumawid ako sa pintuan ng kanyang opisina. Walang yakap o tapik sa likod. Si Santiago, isang kalbo at metikulosong lalaki na nakakita ng pinakamasamang kalikasan ng tao sa kanyang 40 taon sa litigasyon, kaagad na napansin ang lamig sa aking tingin. Ampersand quote, isara mo ang pinto, Ricardo, ampersand quote, sabi niya, tinanggal ang kanyang salamin upang punasan ito ng panyo na tela. Ampersand quote, anong nangyari? Mukha kang nakakita ng multo, ampersand quote. Ampersand quote, hindi ako nakakita ng multo, Santiago, nakita ko ang katotohanan, ampersand quote, inilagay ko ang 3 dilaw na sobre sa kanyang solid oak desk. Ang tunog ng papel na tumama sa kahoy ay tuyo, parang putok ng baril na may silencer. Binuksan ni Santiago ang una. Dinala ng kanyang mga mata ang mga numero, mga porsyento, ang mga konklusyon. Kumunot ang kanyang noo. Binuksan niya ang pangalawa, pagkatapos ay ang pangatlo. Nang itaas niya ang kanyang tingin, hindi na siya tumitingin sa akin bilang isang kaibigan, kundi bilang isang kliyente na nagdala sa kanya ng pinakamasabog na kaso sa kanyang karera. Ampersand quote, pandaraya sa pagkaama, ampersand quote, bulong niya, tinimbang ang mga salita na parang mga bato. Ampersand quote, ay dolo. Maraming dolo mula kay Carmela. Ricardo, alam mo ba ang kahulugan nito sa legal na aspeto? Ampersand quote, alam ko ang kahulugan nito sa moral na aspeto, ampersand quote, sagot ko, umupo sa upuan sa harap niya. Ampersand quote, ibig sabihin, pinakain ko ang 3 estranghero, ngunit narito ako upang sabihin mo sa akin kung ano ang kahulugan nito sa legal na aspeto. Gusto ko silang sirain, Santiago. Hindi pisikal, pinansyal. Gusto kong lumabas sila sa aking buhay na kasing hubad ng pagpasok nila dito, ampersand quote. Tumango si Santiago at kumuha ng dilaw na legal pad. Mabilis na gumalaw ang kanyang panulat, iginuhit ang balangkas ng aking paghihiganti. Ampersand quote, sige, mag-operate tayo ng may surgical precision. Una, ang affiliation. Bagaman legal na kinilala ka bilang ama sa birth certificate, ang DNA test ay nagpapatunay na walang biological na ugnayan. Sa pagkakaroon ng pagtatago ng katotohanan mula sa ina, mayroon tayong depekto sa pahintulot. Tinanggap mo ang pagkaama sa maling paniniwala na sila ay iyo. Iyan ay tinatawag na ampersand apos, error-induced ilay dolo, ampersand apos, ampersand quote, nagustuhan ko ang tunog nyon. Ampersand quote, error-induced. Dolo, ampersand quote, mga salita na nag-alis ng sisi mula sa aking mga balikat at inilagay ito kung saan ito nararapat. Ampersand quote, pangalawa, ampersand quote, patuloy ni Santiago, binura ang isang bagay sa kanyang notebook. Ampersand quote, ang kasalukuyang testamento ay otomatikong binabawi. Gumawa tayo ng bagong testamento ngayon din sa bagong dokumentong ito, magtatatag tayo ng isang ampersand apos, express disinheritance clause ampersand apos, dahil sa ampersand apos, cause of indignity, ampersand apos. Pero iyan ay para kapag namatay ka. Ang interesado ka ay ang ngayon, ampersand quote, tama. Gusto kong umalis sila sa bahay ko ngayon, ampersand quote, bahagyang ngumiti si Santiago. Ito ang itin ng Maninila na nakakaamoy ng dugo. Ampersand quote, iyan ang pinakamadali. Ang bahay ay pribadong ari-arian na nakapangalan sa iyo. Ampersand apos, bibigyan natin sila ng 24 oras na grace period para sa pagiging makatao, bagaman legal ay maaari ko silang paalisin kaagad, ampersand quote. Ampersand quote, at ang pera, ampersand quote, tanong ko. Ampersand quote, ang mga sasakyan, ang mga credit card, ang mga pautang, ampersand quote,
ampersand quote, doon papasok ang paborito kong legal figure, ang ampersand apos, revocation of donations due to ingratitude, ampersand apos. Ampersand quote, sabi ni Santiago, sinasalungguhitan ang parirala ng 3 beses. Ampersand quote, pinapayagan ng batas na mabawi ang mga ari-arian na idinonate kung ang donataryo ay gumawa ng mga kilos laban sa tao o ari-arian ng donor. Ang patuloy na pandaraya at pag-abuso sa tiwala ay kwalipikado. Kakanselahin natin ang lahat ng supplementary credit card kaagad. Ang mga sasakyan, kung nakapangalan sa iyo, i-report natin na ampersand apos, theft of use ampersand apos, kung hindi nila ibibigay bukas. Kung nakapangalan sa kanila, pero ikaw ang nagbayad, magsisimula tayo ng civil lawsuit upang idemanda ang ampersand apos, illicit enrichment, ampersand apos, ampersand quote. Ang pakinggan siya ay parang makita ang isang arkitekto na nagdidisenyo ng isang gilotina. Ang bawat clause, ang bawat artikulo ng civil code ay isang matalim na handang bumagsak. Tinawag ni Santiago ang kanyang assistant at idinikta ang mga instruksyon ng may monotonong ngunit mabilis na boses. Ampersand quote, pagbalangkas ng Bagong Testamento, Universal Here, isang public charitable foundation. Pagpapawalang bisa ng nakaraang powers of attorney, pagkansela ng trust agreements. Notisya ng pagpapaalis, ampersand quote, habang inilalabas ng printer ang mainit na mga pahina na may bagong legal na kaayusan ng aking buhay, kakaiba ang naramdaman kong gaan. Ang bigat ng peking pagkaama ay unti-unting natutunaw, tinta sa papel. Ampersand quote, Ricardo, ampersand quote, sabi ni Santiago, habang ipinapasa sa akin ang mga dokumento para lagdaan. Ampersand quote, ito ay magiging isang digmaan. Iiyak sila. Sasabihin nila na ikaw ay isang halimaw. Susubukan nilang i-contest ang mga yellow test. Handa ka na bang maging kontrabida sa kanilang kwento? Ampersand quote, kinuha ko ang panulat. Ito ay isang mabigat na Mont Blanc, itim at ginto. Tiningnan ko ang nagniningning na dulo. Hindi nanginig ang aking pulso. Ampersand quote, hindi ako ang kontrabida, Santiago, ampersand quote, sagot ko, tinitingnan siya sa mata. Ampersand quote, ako ang hukom, at nagkaroon sila ng 30 taon ng conditional freedom na hindi nila nararapat. Ampersand quote, nilagdaan ko ang aking pangalan ng may matitindi at malinaw na trazo sa dulo ng bawat pahina. Ricardo, Ricardo, Ricardo. Sa bawat pirma, nakabawi ako ng isang piraso ng aking pagkakakilanlan. Hindi na ako tatay, ako si Ricardo, ang may-ari ng kanyang kapalaran at ng kanyang ari-arian. Tinataka ni Santiago ang mga dokumento. Ang tunog ng selyo ng notaryo ay umalinggaw sa silid na parang isang huling hatol. Ampersand quote, handa na, ampersand quote, sabi niya, ampersand quote, mayroon kang ganap na legal na kapangyarihan. Ang mga folder na ito ang iyong kalasad at iyong espada. Ampersand quote, kinuha ko ang mga dokumento at inilagay sa aking maleta kasama ang mga DNA test. Alas negatibo 12, 30 na. May 30 minuto pa ako para makauwi, 30 minuto para makaupo ang mga buitre sa mesa, naghihintay ng piging nang hindi nalalaman na may dala akong lason sa aking portfolio. Kinamayan ko si Santiago, isang matatag, tuyong pagkamay sa pagitan ng mga Ginoo. Ampersand quote, salamat, abogado. Ipadala mo sa akin ang bill, kahit magkano, ampersand quote, lumabas ako sa opisina at tumama sa aking mukha ang sikat ng araw ng tanghali, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi na ito nagsusunog, nagpapaliwanag ito. Sumakay ako sa aking sasakyan, binuksan ang aircon sa maximum, at nagmaneho pa uwi. Pupunta ako sa isang family lunch, ngunit sa aking isip, pupunta ako sa isang execution. At sa unang pagkakataon sa loob ng 30 taon, ako ang may daliri sa gatilyo. Dumating sila ng eksaktong alauna. Ang pagiging punctual ng kasakiman ay nakakamangha. Hindi kailanman nahuhuli kapag may tseke na nakataya. Narinig ko ang pag-alingaw-ngaw ng mga gulong ng mga gayi sa graba ng entrada na sinundan ng tuyong tunog ng pagsasara ng mga pinto. Mula sa bintana ng sala, pinanood ko kung paano sila nagtipon bago pumasok. Hindi sila mukhang mga anak na dumating upang aliwin ang isang amang balo kinabukasan ng libing ng kanilang ina. Mukha silang isang executive team na dumating sa isang hostile corporate merger, handa nang sirain ang kumpanya at paghesyan ang mga aset. Si Miguel ang unang pumasok, may ganoong pagtitiwala sa sarili na ibinibigay ng kanyang light linen suit, ganap na hindi angkop para sa pagluluksa, ngunit perpekto para sa isang business lunch. May dala siyang leather folder sa ilalim ng kanyang braso, at kaagad kong alam na nandoon ang ampersand quote, exclusive contract ampersand quote,
sa real estate agency. Sa likod niya pumasok ang kanyang asawa, isang babae na laging tumitingin sa akin nang may kaparehong init na tinitingnan ang isang yin, habang nagkakarga ng isang bote ng alak na malamang mas mahal pa sa buwanang sweldo ng aking hardinero. Pagkatapos ay pumasok si Sofia, nakaakbay sa kanyang asawa. Pinalitan niya ang kanyang itim na damit ng isang silk dress na may floral prints. Quote, kailangan nating ipagdiwang ang buhay, tatay, quote, sabi niya nang pumasok. Nag-iwan ng mamasa-masa at walang laman na halik sa aking pisngi na amoy mint chewing gum at ambisyon. Agad niyang tiningnan ang sala, hindi hinahanap ang aking tingin, kundi iniskan ang kapaligiran upang tingnan kung nakikita na ang bowl. Sa huli pumasok si Carlo, nag-iisa, may mga matang namumula at may nerbiyosong vibration ng isang taong may utang sa mga delikadong tao. Wala siyang dalang anuman sa kanyang mga kamay, ngunit ang kanyang mga nakabukol na bulsa ay nagpapahiwatig na handa siyang punuin ang mga ito ng anuman na kanyang makukuha, mga relo, silverware, o anumang bagay na hindi nakakabit sa sahig. Quote, umupo kayo, quote, sabi ko, itinuturo ang mesa sa dining room na inihanda ko ng may sadyang pormalidad. Nag-order ako ng isang magarbong piging. Pinadala ko ang pagkain mula sa paboritong French restaurant ng aking asawa, patong naranja, inihaw na tadyang ng tupa, mga plato ng seafood, at 3 bote ng Gran Reserva na alak mula sa aking personal na bodega. Gusto kong mapuno ang mesa ng luho. Gusto kong makita nila, maamoy, at malalasap ang pamumuhay na itinuring nilang karapatan, ang antas ng kayamanan na akala nila ay kanila na. Ang kironya ay, nakita ko ang pagkain iyon hindi bilang isang handog, kundi bilang ang huling hapunan ng mga hinatulan. Mabilis na nagbago ang kapaligiran. Ang malungkot na katahimikan ng bahay ay napalitan ng bastos na ingay ng maagang euphoria. Binuksan nila ang alak ng may maligayang tunog. Nagsimulang umagos ang mga tawanan. Malakas na nagsasalita si Miguel tungkol sa mga trend sa real estate market, sinisigurado sa lahat na ang bahay ay mabibenta sa record time. Quote, tatay, sumusumpa ako na sa kikitain natin sa ari-arian na ito, bibilhan ka namin ng luxury apartment sa bagong area, at may sobra pa tayong kapital para muling ipuhunan sa kumpanya, quote. Sabi niya habang hihiwa ng piraso ng karne ng may agresibong galaw. Quote, panalo o panalo, quote, tumatawa si Sofia, pinagtingin ang kanyang baso sa baso ng asawa ni Miguel. Quote, ay. At sa parte ko, sa wakas ay makakapunta na kami sa Tuscany na laging gustong puntahan ni nanay. Gagawin ko ito bilang paggalang sa kanya, syempre, quote. Ako ay nakaupo sa dulo ng mesa, namumuno sa malaswang palabas na yon. Hindi ako kumain. Ang aking plato ay walang laman at malinis. Mayroon lamang akong baso ng tubig at ang aking mga kamay ay magkadikit sa puting linen na mantel. Pinanood ko silang umunguya, lumunok at umiinom ng aking pera. Nakita ko kung paano kumikislap ang taba ng tupa sa labi ni Carlo, kung paano niluwagan ni Miguel ang kanyang sinturon, kung paano kinakalkula ni Sofia ang presyo ng porselanang pinggan na kinakainan niya. Sila ay mga hyena na nakasuot ng pang-designer. Walang bakas ng tunay na sakit sa mesa na yon. Ang pagkamatay ng kanilang ina ay hindi isang trahedya, ito ay isang quote, liquidity event quote, ginawa nilang isang pinansyal na oportunidad ang pagdadalamhati. At ang pinakamasakit sa lahat, ay ang makita ang mga galaw ni Victor sa bawat isa sa kanila. Ang paraan ng pagtaas ng kilay ni Miguel kapag tumatawa, ang paraan ng pagmamanipula ni Sofia ng mga kubyertos, ang nakakubang posisyon ni Carlo. Napapalibutan ako ng genetic ghosts ng isang lalaking humahamak sa akin, pinapakain ko sila sa sarili kong mesa. Quote, uy, tatay, quote, sumabat si Carlo, habang puno ang bibig. Quote, at ang ball. Sabi mo bubuksan natin pagkatapos kumain. Tapos na kami, quote, bumagsak ang katahimikan sa mesa. Lahat sila ay huminto sa pagkain. Ang mga tinidor ay nanatili sa hangin. Ang mga tingin ay nagtagpo sa akin. Ang kasakiman ay walang pasensya. Hindi na nila kayang magpanggap na interesado pa sa patong naranja. Gusto nila ang pangunahing dessert, ang kayamanan ng ina. Dahan-dahan akong tumayo. Dumating kayo para sa inyong pamana at tama lamang na inyong tanggapin. Inihanda ko ang lahat upang ang sandaling ito ay hindi malilimutan. Quote, nakita ko kung paano pinunasan ni Miguel ang kanyang bibig gamit ang servileta at umikot sa kanyang upuan, naghihintay. Nakita ko ang ningning sa mga mata ni Sofia.
Nakita ko ang pagkabalisa ni Carlo. Akala nila, kukuha ako ng pera, akala nila ay mamimigay ako ng tseke. Wala silang ideya na ang ilalabas ko ay walang presyo, ngunit babayaran nila ng lahat. Ampersand quote, dalhin niyo ang inyong mga baso, ampersand quote, utos ko. Ampersand quote, mag-toast tayo bago natin buksan. Gusto kong mag-propose ng toast para sa katotohanan. Dahil ang katotohanan, mga anak ko, ang tanging magpapalaya sa atin, ampersand quote, tumayo sila ng masunurin, hawak ang mga baso, ngumingiti na parang mga hangal. Lumapit sila sa bowl, bumubuo ng isang kalahating bilog. Inalis ko ang kumot ng may dramatikong galaw. Ang lumang oak ay lumitaw, marilag at madilim. Inilagay ko ang aking kamay sa takip. Naramdaman ko ang malamig na kahoy sa ilalim ng aking palad. Ampersand quote, handa na ba kayo? Ampersand quote, tanong ko, tinitingnan sila isa-isa sa mata. Ampersand quote, tatay. Buksan mo na, ampersand quote, huling sabi ni Miguel. Ampersand quote, buksan mo, ampersand quote, ulit ni Sofia. Umiti ako. Iyon ang unang pagkakataon na umiti ako sa loob ng 2 araw, ngunit hindi ito ngiti ng kagalakan, kundi ang ngiti ng berdugo na nagpapababa ng palangka. Ampersand quote, sige, ampersand quote, sabi ko. Ampersand quote, magsimula tayo, ampersand quote. Inangat ko ang mabigat na takip ng bowl. Ang kalawangin na bisagra ay umungol, isang matinis na tunog na umalingaw-ngaw sa aming hapagkainan, pumuputol sa hangin na puno ng amoy alak at mamahaling pagkain. Tatlo silang umunat ng leg, sabay-sabay, parang mga ibong mandaragit na nakakaamoy ng galaw sa damuhan. Ang kanilang mga mata ay nagniningning, naghihintay ng gintong kislap ng mga alahas, o ang maputlang berde ng mga bank bond. Ngunit nang liwanagan ng ilaw ng chandelier ang loob, ang ningning sa kanilang mga tingin ay agad na namatay, napalitan ng isang ngiwi ng tunay na pagkalito. Ampersand quote, mga papeles, ampersand quote, bulong ni Carlo, may tono ng isang bata na niregaluhan ng medyas sa Pasko. Ampersand quote, yan lang ba? Mga lumang papeles lang, tatay. Nasaan ang mga alahas ng lola? Nasaan ang pera? Ampersand quote, hindi ako sumagot. Nang may kalmado ng isang librarian na nagmamanipula ng isang bihira na manuskrito, ipinasok ko ang aking mga kamay sa bowl at kinuha ang pakete ng mga liham na nakatali sa asul na laso. Inilagay ko ito sa mesa, itinulak ang isang baso ng kristal para bigyan ng espasyo. Ang katahimikan sa silid ay nagsimulang magbago ng tekstura. Hindi na ito naghihintay kundi nakakailang. Ampersand quote, ito, mga anak ko, ampersand quote, sabi ko, kinalagan ang buhol ng may matinding pasensya. Ampersand quote, ito ang pinakamahalagang asset na iniwan ng inyong ina. Ito ang founding story ng pamilyang ito, at sa tingin ko, nararapat lamang na pakinggan nyo. Ampersand quote, kinuha ko ang unang liham, inayos ang aking salamin sa pagbabasa na kinuha ko mula sa bulsa ng aking coat. Hindi ko sila tiningnan. Itinuon ko ang aking tingin sa dilaw na papel at nagsimulang magbasa ng may monotonong boses, patag, walang anumang dramatikong inflection. Nagbasa ako na parang nagre-review ng isang listahan ng inventaryo sa bodega ng aking kumpanya. Ampersand quote, petsa ika-14 na ng Pebrero, 1991. Nagpadala, Victor. Tumanggap, Carmela. Sinipi ko ng buo, ampersand apos, minamahal kong Carmela, bawat minuto na ginugugol mo sa bahay na yon ay parang isang siglo ng pagkakakulong. Sinusuka ko ang ideya na hinahawakan kanya, na naniniwala siyang ikaw ay kanya, ngunit magtiis ka, mahal ko. Ang kanyang pera ang ating kalayaan. Kapag ipinanganak ang sanggol, magbabago ang lahat, ampersand apos, pagtatapos ng sipi, ampersand quote, huminto ako. Tinaas ko ang aking tingin. Nagtawa ng mahina si Sofia, matinis at marupok. Ampersand quote, tatay, ano ito? Nobela ba ito na isinusulat ni nanay? Sino si Victor? Napakasama nito sa panlasa, ampersand quote, binaliwala ko siya at kinuha ang pangalawang liham. Ang tunog ng papel habang binubuksan ay ang tanging ingay sa sala. Ampersand quote, petsa ika-20 ng Agosto, 1973. Sinipi ko, ampersand apos, nakita ko si Miguel ngayon sa parke. Nakakamangha kung paano tumawag ang dugo. Ang panga niya ay akin. May apoy siya na kulang kay Ricardo. Ang lalaking iyon ay isang burokrata ng buhay, Carmela. Si Miguel ay isang leon tulad ko. Hayaan mong si Ricardo ang magbayad sa unibersidad.
Alam natin kung kanino talaga ang batang iyon, ampersand apos, pagtatapos ng sipi, ampersand quote. Namutla si Miguel. Ang kanyang balat na may kulay tanso mula sa mga weekend sa mga yet ng iba ay nagkaroon ng kulay abo, parang basang abo. Binitawan niya ang tinidor na bumagsak sa kanyang porselanang plato ng may ingay na metaliko. Ampersand quote, anong sinasabi mo, ampersand quote, bulong niya. Nanginig ang kanyang boses. Ampersand quote, hindi totoo yan. Si nanay ay hindi. Si nanay ay isang santa, ampersand quote, ang mga dokumento ay walang moralidad, Miguel, tanging datos lang, ampersand quote, sagot ko ng may lamig. Iniwan ko ang liham na yon sa mesa, dahan-dahang itinulak ito patungo sa kanya. Kaagad niyang nakilala ang sulat kamay. Hindi akin, hindi kay Victor, kundi ang mga anotasyon sa margin na ginawa sa bilog na sulat kamay ng kanyang ina, ampersand quote, mahal kita, aking Leon, ampersand quote, nagkatinginan sina Sofia at Carlo nang may pagkabahala. Ang maligayang kapaligiran ay nawala, nag-iwan ng nakakalason na residyo ng takot. Hindi na sila nag-aalala sa pamana, takot na sila sa kanilang pagkakakilanlan. Kinuha ko ang pangatlong liham. Ito ay mas tahasan. Ampersand quote, petsa ika-5 ng Mayo, 1976. Sinipi ko, ampersand apos, napakaganda ni Sofia. Ang mga mata niya ay sayo, Carmela, pero may temperamento siya na akin. Masakit na hindi ko siya mayakap sa kanyang kaarawan, pero naiibsan ang sakit dahil alam kong ang hangal mong asawa ay binilhan siya ng pony na hindi ko kayang bilhin. Hayaan mo siyang bilhin ang kanyang pagmamahal. Tayo ang may biological na katotohanan. Siya ay isang lil lang ng ating kaligayahan, ampersand apos, pagtatapos ng sipi, ampersand quote, itinapat ni Sofia ang kanyang kamay sa bibig. Nagsimulang umagos ang luha, ngunit hindi ito luha ng kalungkutan, kundi luha ng kahihiyan. Ang imahe ng kanyang ina, ang perpektong matrona ng mataas na lipunan, ay unti-unting nawawasak sa harap niya, inilalantad ang isang babaeng kalkuladong at malamig at mas masahol pa. Nakikita niya ang kanyang sarili hindi bilang ang minamahal na anak, kundi bilang isang proyekto na pinondohan ng isang hangal. Ampersand quote, tama na, tatay, ampersand quote, sabi ni Carlo, tumayo. Malakas na kumiig ang kanyang upuan sa sahig. Ampersand quote, tama na, nag-imbento ka lang nito. Lasing ka sa sakit o kung ano. Ayoko nang makinig ng anumang katangahan, ampersand quote, umupo ka, Carlo, ampersand quote, utos ko. Hindi ako sumigaw. Hindi ko itinaas ang aking boses. Nagbigay lang ako ng otoridad. Ang otoridad ng isang lalaking lumagda sa bawat seke ng kanilang buhay. Nag-alinlangan si Carlo ng isang segundo. Tumingin siya sa pinto, ngunit mas malakas ang ugali ng pagsunod sa pinansyal. Umupo siyang muli, namumutla sa kanyang upuan. Ampersand quote, kulay ang bahaging pinansyal, ampersand quote, patuloy ko, tiniklop ang liham ni Sofia at kinuha ang mga medical na folder. Ampersand quote, dahil ang bawat negosyo ay may ampersand apos, operating cost, ampersand apos, ampersand quote, binuksan ko ang folder ng mga diagnosis. Ampersand quote, clinical report mula sa Central Laboratory. Pasyente, Victor Santiago. Diagnosis, negative sterility. Mataas na sperm count. Annotation ng kanyang ina, ampersand apos, ang perpektong donor, ampersand apos, ampersand quote, binaligtad ko ang pahina. Ampersand quote, clinical report mula kay Ear Mendez. Pasyente, Ricardo. Diagnosis mula 1,989, nakatago sa ball na ito sa loob ng 30 taon, ampersand apos, severe male infertility due to untreated varicocele. Probabilidad ng natural na pagbubuntis, 0%, ampersand apos, ampersand quote, binitawan ko ang folder sa mesa. Ang tunog ay tuyo. Tiyak. Ampersand quote, nandoon na, ampersand quote, sabi ko, tinitingnan silang tatlo. Hindi ko na sila nakita bilang mga anak ko. Nakita ko ang 3 estranghero na sumalakay sa aking bahay sa loob ng mga dekada. Ampersand quote, hindi ako maaaring magkaroon ng anak. Alam ito ng inyong ina. Alam ito ng inyong biolohikal na ama. Ang nag-iisang nabubuhay sa kawalang kaalaman ay tayo, mga anak ko hanggang kagabi. Ampersand quote, ang katahimikan na sumunod ay ganap. Hindi ito tawa ng katuwaan, kundi tunog ng isang hayop na na-corner, pilit na naghahanap ng lohikal na labasan sa isang imposibleng sitwasyon. Tumayo siya, inayos ang kanyang suit gamit ang nanginginig na mga kamay,
at nagpanggap na parang isang negosyador, ang paraan niya sa pag-intimidate sa mga supplier sa kumpanya. Ampersand quote, kabalbalan ito, tatay, ampersand quote, sabi niya, pilit nang umingiti ng may condescension. Ampersand quote, naiintindihan ko na nasasaktan kayo. Naiintindihan ko na ang paghahanap ng mga lumang liham na iyon ay nakagulo sa inyo. Si nanay ay may malawak na imahinasyon. Mahilig siyang magsulat ng mga pantasya. Siguro nababagot siya, siguro nalulumbay, pero ang ibatay ang isang pinansyal at pamilyar na desisyon sa mga kalokohan ng isang patay na babae ay, sa totoo lang, dementia senile. Kami ang inyong mga anak. Tingnan niyo ako. May ilong ako na parang inyo, may paraan ako ng paglalakad na parang inyo. Ampersand quote, sumama si Sofia sa chore ng pagtanggi, pinunasan ang kanyang luha ng may galit. Ampersand quote, tama si Miguel, tatay. Diyos ko, tatay, pinalaki niyo kami ng 30 taon. 30 taon. Kayo ang nagturo sa akin magbisikleta. Kayo ang naghatid sa akin sa altar. Itatapon niyo ang lahat ng iyon dahil sa isang lumang papel. Ama ang nagpapalaki, hindi ang nagbubunga. Iyan ang laging ninyong sinasabi sa amin, ampersand quote, tama, ampersand quote, sabat ni Carlo, bumabalik ang dating kayabangan ngayon na ramdam niya ang suporta ng grupo. Ampersand quote, huwag kayong umasta na parang baliw. Isara niyo na ang bowl na yan. Ibigay niyo na ang aming parte at kalimutan na natin ang nangyari. Bukas, ikahiya ninyo ang palabas na ito, ampersand quote, tiningnan ko sila ng may antropolohikal na pagkahumaling. Nakakamangha ang kakayahan ng tao na tanggihan ang realidad kapag banta ito sa kanyang bank account. Umapela sila sa biolohiya kapag kailangan, at umapela sa damdamin kapag bumagsak ang biolohiya. Gusto nilang maging biolohikal na anak ko para magmana ng walang buwis, pero gusto nilang maging anak ko sa puso para maiwasan ang moral na paghatol. Ampersand quote, tama kayo sa isang punto, ampersand quote, sabi ko ng may kalmadong boses, ipinasok ang aking kamay sa aking leather briefcase na iniwan ko sa tabi ng upuan. Ampersand quote, ang mga liham ay subjektibo. Ang sulat kamay ay maaaring pekehin. Ang mga pantasya ng inyong ina ay maaaring iyon lang, pantasya. Kaya nga, kaninang umaga, habang kayo ay natutulog sa inyong mga 5-star suite, pumunta ako upang maghanap ng isang bagay na mas konkreto, isang bagay na walang damdamin o alaala, o imahinasyon, ampersand quote. Inilabas ko ang 3 dilaw na sobre ng Manila. Ang tunog ng makapal na papel na tumama sa mesa ay mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. Mga opisyal na sobre ang mga ito, selyado ng asul na metallic logo ng pinakaprestihiyosong genetic laboratory sa lungsod. Ampersand quote, ano yan, ampersand quote, tanong ni Sofia, at ang kanyang boses ay naging isang matinis na bulong. Ampersand quote, siyensya, ampersand quote, sagot ko. Ampersand quote, matematika na inilapat sa dugo, ampersand quote, kinuha ko ang unang sobre. Ampersand quote, Miguel, mga sample na kinuha mula sa iyong suklay sa guest room at inihambing sa aking laway kaninang umaga, ampersand quote, pinunit ko ang selyo. Ang pagkapunit ng papel ay parang tunog ng nabaling buto. Inilabas ko ang desisyon. Ampersand quote, pagsusuri ng mga marker ng short tandem repeat. Konklusyon, ang posibilidad na si Ricardo ang biological na ama ni Miguel ay 0.00%, ampersand quote, tinaas ko ang aking tingin. Napaupo si Miguel sa kanyang silya na parang naputol ang litid ng kanyang mga binti. Ang kanyang bibig ay bumubukas at sumasara, ngunit walang lumalabas na tunog. Gayunpaman, ipinagpatuloy ko ang pagbabasa ng 2 talata ng ulat. Ampersand quote, nakita ng laboratorio ang partial coincidence ng alleles sa isang reference sample na inarkibo noong 1970 na pagmamay-ari ni E. Victor Santiago. Posibilidad ng pagiging magulang, 79.9%, ampersand quote, hindi, ampersand quote, bulong ni Miguel. Ampersand quote, hindi yan posible, ampersand quote, iyan ay isang katotohanan, ampersand quote, sentensya ko. Kinuha ko ang pangalawang sobre. Ampersand quote, Sofia, mga sample na kinuha mula sa iyong hairbrush, ampersand quote, binuksan ko ang sobre. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, tumangging tingnan. Ampersand quote, posibilidad ng pagiging ama sa aking pagkatao, 0.00%. Posibilidad ng pagiging ama kay E. Victor Santiago, 79.9%, ampersand quote, tumahimik kayo, ampersand quote, sigaw ni Sofia, tinatakpan ang kanyang mga tainga gamit ang kanyang mga kamay na may alahas.
Ampersand quote, ayoko nang makinig. Ama ko kayo. Kayo ang ama ko, ampersand quote, ako ang iyong sponsor, Sofia, hindi ang iyong ama, ampersand quote, kinuha ko ang huling sobre. Hindi na ako tiningnan ni Carlo. Tiningnan niya ang pinto, kinakalkula ang distansya para tumakas. Ampersand quote, Carlo, ang bunso, ang pinaniniwala ang kamukha ng aking lolo, ampersand quote, binuksan ko ang dokumento. Ganito rin, 0.00% na pagkakapareho sa akin, 100% na pagkakapareho kay Victor Santiago. Iniwan ko ang mga papeles sa mesa, maayos na nakahanay sa harap ng bawat isa sa kanila. Ampersand quote, si Victor ay hindi lamang isang minsanang manginibig, siya ang opisyal na stud ng pamilyang ito. Ang inyong ina at siya ay nagtatag ng isang pabrika ng mga anak, at ako ang walang muwang na mamumuhunan na nagbayad sa produksyon. Kayo ay magkakapatid sa dugo, iyan ay totoo. Kayo ay mga anak ni Carmela at ni Victor, ngunit sa akin, wala kayong ni isang molekula na ibinabahagi. Ampersand quote, ang dining room ay binalot ng matinding katahimikan. Wala nang mga argumento. Wala nang ampersand quote, may ilong ako na parang inyo, ampersand quote, o ampersand quote, ama ang nagpapalaki, ampersand quote, ang siyentipikong katotohanan ay winalis ang 30 taon ng sentimental na kasinungalingan. Tiningnan ko sila, at sa unang pagkakataon sa aking buhay, hindi ko nakita ang aking mga anak, nakita ko ang 3 estranghero. Nakita ko ang mga anak ni Victor, ang matangkad at atletikong lalaki na laging nangungutya sa aking kawalan ng kasanayan sa palakasan. Ngayon naintindihan ko ang panunuya. Napanalunan niya ang biological game, ngunit napanalunan ko ang huling laro. Ampersand quote, ang biology ay hindi nagsisinungaling, ampersand quote, sabi ko, tumayo upang markahan ang pagtatapos ng diskusyon. Ampersand quote, at ang batas din dahil walang ugnayan ng dugo, at dahil napatunayan ang pandaraya kung saan ako niloko upang kilalanin sila, ang aking legal na obligasyon sa inyo ay nagtatapos sa mismong sandaling ito. Hindi kayo ang aking mga sapilitang tagapagmana, hindi kayo ang aking mga dependent. Kayo ay, sa mata ng siyensya at ng batas, 3 estranghero na iligal na pumasok sa aking ari-arian, ampersand quote, tinaas ni Miguel ang kanyang tingin. Pula ang kanyang mga mata, puno ng galit. Ang galit ng isang nabunyad. Ampersand quote, at ano ang gagawin nyo, ampersand quote, sumbat niya ng may lason. Ampersand quote, palalayasin nyo kami sa kalsada pagkatapos ng lahat, ampersand quote, umiti ako, hindi nang may kagalakan, kundi nang may kasiyahan sa pagkumpleto ng tungkulin. Ampersand quote, hindi, Miguel, hindi ko kayo palalayasin. Ang batas ang magpapalaya sa inyo, at maniwala ka, mas kaunti ang emosyon ng batas kaysa sa akin, ampersand quote. Kung kayo ampersand apos, lay nakikinig pa hanggang sa puntong ito, mga kaibigan, tulungan nyo akong mag-comment ng numero 1 sa ibaba, para malaman kung mayroon pa ring mga kasama akong naglalakbay sa buong paglalakbay na ito. Ang inyong presensya ang pinakamalaking inspirasyon ko para magpatuloy sa huling bahagi. Ang katahimikan sa hapagkainan ay siksik, malagkit, puno ng static na kuryente na nagpapahirap sa paghinga. Ang mga dating itinuring kong anak ay nakatitig pa rin sa mga resulta ng ene, na parang mga sentensya ng kamatayan, hindi kayang iproseso na ang kanilang katayuan bilang mga prinsipe at prinsesa ay naglaho sa isang iglap. Ngunit hindi ko sila binigyan ng panahon para makabawi. Ang pagkabigla ay isang taktikal na kasangkapan, at kailangan itong gamitin bago pa makapag-react ang biktima. Ipinasok ko ang aking kamay sa aking maleta sa huling pagkakataon. Kinuha ko ang 3 itim na leather synthetic folder na inihanda ni Atty. Santiago. Wala pang 1 oras na ang nakakaraan. Hindi ko sila inihagis sa mesa ng may paghamak. Dahan-dahan ko silang itinulak, isa-isa, sa harap ng bawat isa, nang may katumpakan ng isang dealer na nagbibigay ng huling kamay ng poker sa isang kasino kung saan laging panalo ang bahay. Ampersand quote, ang biology ang unang leksyon, ampersand quote, sabi ko, sinira ang katahimikan ng may mahina at kontroladong tono ng boses. Ampersand quote, ngayon, ang leksyon ng pagkamamamayan at legalidad. Buksan inyo ang mga folder, pakiusap, ampersand quote, walang gumalaw. Paralisa sila ng takot. Kailangan kong ipilit. Ampersand quote, buksan nyo. Para sa inyong sariling legal na interes, ampersand quote, si Miguel, nang nanginginig ang mga kamay, binuksan ang kanya. Ang kanyang mga mata ay dinala ang una, ampersand quote, tumayo si Miguel ng mabilis, itinapon ang kanyang upuan. Namumula ang kanyang mukha sa galit. Ampersand quote, hindi nyo ito magagawa sa amin.
Bahay namin ito. Dito kami lumaki, ampersand quote, ampersand quote. Ang bahay na ito ay nakasulat sa aking pangalan, Ricardo, ampersand quote. Pagtutuwid ko, ginamit ang aking pangalan upang bigyang diin ang distansya. Ampersand quote, at bilang nag-iisang may-ari, may ganap akong karapatang magpasya kung sino ang tatawid sa pintuang iyon. Sa folder na yan, mayroon kayong notarisado na ampersand apos, Order of Voluntary Eviction, ampersand apos, mayroon kayong grace period na 6 na oras. Kung paglubog ng araw, alas negatibo 7 ng gabi, ang inyong mga gamit at kayo ay naririto pa rin sa aking ari-arian, ang susunod na pahina na babasahin nyo ay isang ampersand apos, Order of Forced Eviction ampersand apos, na ipapatupad ng otoridad, ampersand quote, nagsimulang umiyak si Sofia, isang hysterikal at matinis na pag-iyak. Binuksan niya ang kanyang folder, naghahanap ng aliw, ngunit natagpuan ang pinansyal na takot. Ampersand quote, kanselasyon ng mga credit line, ampersand quote, basa niya sa pagitan ng mga hikbi. Ampersand quote, kahilingan ng pagbabalik ng sasakyan, ampersand quote, ganoon nga, Sofia, ampersand quote, paliwanag ko ng may lamig ng isang fiscal auditor. Ampersand quote, ang platinum credit card na ginagamit mo, ang bagong NC na minamaneho mo, ang apartment sa beach na ginagamit mo tuwing weekend, lahat iyan ay nakapangalan sa akin, binayaran mula sa aking mga account. Iyon ay mga donasyon batay sa filial affection. Pinapayagan ng batas na bawiin ang mga donasyon dahil sa ampersand apos, ingratitude ampersand apos, o ampersand apos, cause sobrevenida, ampersand apos, wala nang mas malaking ampersand apos, cause sobrevenida ampersand apos, kaysa sa pagtuklas na hindi ka akin. Mula sa minutong ito, nakablock ang mga credit card. Kung susubukan mong bumili ng Bob Legum sa gasolinahan, tatanggihan ka. At tungkol sa sasakyan, may dalawa kang pagpipilian. Ibigay mo sa akin ang mga susi bago ka umalis o bukas ng umaga, ire-report ko ang sasakyan bilang ninakaw. Ikaw ang magpasya kung gusto mong umalis sakay ng taxi o ng patrol car. Ampersand quote, tiningnan niya ako ng may takot na parang ako ay isang halimaw. Hindi niya naiintindihan na ang halimaw ay ang kasinungalingan kung saan siya namuhay ng komportable. Sa wakas ay hinarap ko si Carlo. Hindi niya binuksan ang kanyang folder, tinititigan lang niya ito. Ampersand quote, buksan mo, Carlo. Ang sayo ang paborito ko, ampersand quote, ginawa niya. Nakita niya ang mga ampersand apos, promissory notes, ampersand apos, nakita niya ang mga halaga. Nakita niya ang mga ampersand apos, family loan agreements ampersand apos, na pinapirmahan ko sa kanya sa tuwing sinasalba ko ang kanyang balat mula sa isang bagsak na negosyo. Ampersand quote, lagi kong sinasabi sa iyo na lagdaan ang mga papeles na yon upang turuan ka ng responsibilidad, ampersand quote, paalala ko sa kanya. Ampersand quote, akala mo laro lang na hindi kailanman sisingilin ng tatay. Well, wala na si tatay. Ang nagpapautang, gayunpaman, ay buhay na buhay at gusto niya ang kanyang pera. Ang mga utang na iyon ay umabot sa 20 milyon. Ngayon ay mga sibil na utang na kailangan mong bayaran. Mayroon kang 30 araw upang magsumite ng isang ampersand apos, payment plan, ampersand apos, o sisimulan ng aking mga abogado ang pag-embargo sa anumang kasalukuyan o hinaharap na asset na mayroon ka. Maligayang pagdating sa totoong mundo, bata. Dito, binabayaran ang mga utang, ampersand quote, demonyo kayo, ampersand quote, bulong ni Carlo, puno ng luha ng galit ang kanyang mga mata. Ampersand quote, kinukulimliman niyo kami. Lagi niyo kaming kinukulimliman, ampersand quote, hindi, Carlo, minahal ko kayo. Minahal ko kayo ng labis na binigyan ko kayo ng buhay na hindi niyo nararapat at hindi niyo pag-aari. Ang tanging pagkakamali ko ay ang magtiwala. Ang inyong pagkakamali ay ang maniwala na ang pagkabukas palad ay isang obligasyon, ampersand quote, tumayo ako. Tiningnan ko ang aking relo. 1:30 ng hapon. Mayroon kayong hanggang alas negatibo 7:30. Ayoko na kayong makita dito para sa hapunan. Maaari ninyong dalhin ang inyong mga damit at mga personal na gamit. Ang lahat ng iba pa, muebles, sining, alahas, appliances, ay mananatili. May isang ampersand apos, private security team ampersand apos, na naghihintay sa ampersand apos, guardhouse, ampersand apos. Mayroon silang instruksyon na pumasok ng alas negatibo 7:31 upang ihatid ang sinumang tao na hindi taga roon sa labasan. Iminumungkahi ko na simulan ninyo ang pag-iimpake. Hindi kusang mag-iimpake ang mga maleta. Tinalikuran ko sila at lumakad patungo sa pinto ng dining room.
Hindi ko hinintay ang kanilang sagot. Wala akong pakialam sa kanilang mga pakiusap. Naglakad ako patungo sa labasan ng bahay, patungo sa hardin, kung saan malinis ang hangin at asul ang langit. Sa likod ko narinig ko ang pagsabog ng kaguluhan. Ang pag-iyak ni Sofia, ang mga sigaw ni Miguel, ang tunog ng nabasag na salamin, ngunit hindi ako huminto. Naglakad ako patungo sa aking sasakyan, sumakay, at isinara ang pinto. Pinutol ng acoustic insulation ng sasakyan ang mga tunog ng kanilang desperasyon. Binuksan ko ang makina at nagpatugtog ng klasikong musika. Oras na para umalis. Tapos na ang aking trabaho doon. Ang batas ay kumikilos, at ang hustisya ay sa wakas ay nagkaroon ng aking mukha. Ang kwento ni Ricardo ay nagtatapos dito. Ano ang palagay niyo sa desisyon ni Ricardo? Kayo ba, kung kayo ang nasa kanyang katayuan, mayroon ba kayong ginawa na iba? Ibahagi ninyo ang inyong saloobin sa comment section, binabasa ko po ang bawat isa. Kung ang kwentong ito ay nagpahiwatig o nagpagulo sa inyong isip, huwag kalimutang mag-iwan ng like, ibahagi sa inyong mga kakilala na sa tingin nyo ay madadama rin ang kwento, at mag-subscribe sa channel ng Tahimik na Ama upang hindi mapalampas ang mga susunod pang hiwaga. Magkita-kita tayo sa susunod na kwento, at sino kaya, sa susunod kayo na kaya ang makakahanap ng sarili ninyong bowl ng katotohanan. Ang kwentong ito ay kathang-isip, at ang mga kilos na ipinakita ay hindi dapat tularan sa totoong buhay. Panoorin ito bilang pagninilay tungkol sa mga ugnayan ng tao.